Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang gabi Kuya Chris. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay ikinuwento lamang ito sa akin ng kaibigan kong si Arthur nang minsang magkainuman kami. Tawagin mo na lang ako sa pangalang James. Tubong aklan pero sa kasalukuyan ay naninirahan ako dito sa lalawigan ng Santa Maria, Bulacan. Gusto kong ibahagi sa inyo Kuya Chris na parang ang kaibigan ko lang ang nagbabahagi sa inyo ng kanyang karanasan sa inyong channel. Umpisahan na po natin ang kwento. Hello po Kuya Chris. Ako nga po pala si Arthur. Nangyari ang karanasan kong ito sa lugar ng Mindanao. Hindi ko na po babanggitin pa kung saang lugar sa Mindanao bilang respeto na rin sa mga naninirahan doon. Sa edad na 18 ay nabarkada na ako. Sa madaling salita ay napariwara ang buhay ko. Sa totoo lang Kuya Chris, bata pa lamang ako ay nagkahiwalay na ang mga magulang ko at lumaki ako sa poder ng lola ko. Kaya naman sunod sa layaw ako. Palagi akong sinasaway ni Lola Belen. Natigilan ko na ang pakikipagbarkada. Dahil sa wala naman akong mapapala, maaari ko pa umanong ikapahamak. Ni isa sa mga sinasabi ni Lola Belen ay hindi ko pinapakinggan. Ang rason ko kasi noon, sasamantalahin ko na ang pagkakataon habang bata pa ako. Pagka tumanda na kasi ako, ay hindi na ako makakapagbarkada pat magiging seryoso na sa buhay may pamilya. Lola, hayaan niyo na lang po ako dito. Dito po ako masaya eh. Lubos-lubosin ko na po to habang bata pa ako. Ang palaging rason ko kay Lola Belen sa tuwing nasa sermonan ako. Bahala kang bata ka. Kapag napahamak ka sa ginagawa mo, wag mo talaga akong masisisi. Galit niyang tugon sa akin. Hindi na lamang ako umiimik pa dahil alam kong hindi titigil ang abuela ko sa pagtatatalak hanggat sumasagot ako sa kanya. Sa tagal ba naman ng panahong si Lola Belen na ang nag-alaga sa akin, ay kilalang kilala ko na ang ugali niya. Kahit na lagi niya akong tinatalakan at pinapagalitan, ay alam kong mahal na mahal ako ni Lola at hindi niya ako matitiis. Isang gabi, nasa kasarapan kami ng pag-iinuman nang dumating ang kaibigan naming si Fredo. Pagkaupo niya ay tinanong namin siya kung saan galing at bakit ngayon lang siya, samantalang kanina pa namin siya hinihintay. Humingi naman siya ng paumanhin dahil may pinuntahan lang daw siyang importante. Ano? Mas importante pa ba yan kaysa sa inuman natin? Nakangising tanong naman ng kaibigan naming si Alex. Tumango naman si Fredo at sa seryosong boses ay sinabi niya sa amin kung interesado daw kaming malaman ay sasabihin niya kung saan talaga siya galing at kung ano ang ginawa niya. Talaga? Sasabihin mo sa amin? Aboy malayata. Sige nga, sabihin mo nga sa amin kung ano ang ginawa mo. At bakit ka natagalan bago pumunta dito? Paghahamon pang wika ni Romer. Tumagay muna si Fredo bago niya isinalaysay ang lahat. Ayon nga sa kanya, sinamahan niya ang kanyang pinsang sumali sa isang fraternity. Fraternity? Sambit ko. Tumango si Fredo at sinabing kabilang din siya sa grupong sinalihan ng kanyang pinsan.
Marami pa siyang mga magagandang sinabi tungkol sa grupong sinalihan nila ng pinsan niya. Kaya naman Kuya Chris, bigla tuloy kaming nakuryoso nila Alex at Romer na alamin ang fraternity na sinasabi ni Fredo. Nga pala Kuya Chris, hindi pa namin gaanong katagal na kaibigan si Fredo. Nakilala namin siya noong minsang inabangan kaming magbabarkada ng isang grupo sa liblib na daanan at hinamon hanggang sa nauwi na sa rambulan. Mas marami ang mga kalaban namin noon, kaya naman ang ending ay bugbog sarado na kami ng mga kaibigan ko. Mabuti na lamang talaga at napadaan si Fredo sa lugar kung saan kami tinambangan at walang pag-aalinlangang tinulungan niya kami. Simula noon ay naging kaibigan na namin siya at kung minsan ay sumasama siya sa inuman. Par, pwede bang sumali dyan sa grupo nyo? Para naman hindi na kami basta-basta pinagtitripan dyan sa daan. Palagi na lamang kasi kaming nabubugbog nila paring Arthur eh. Di ba par? Wika pa ni Alex, sabay baling sa akin. Tumango naman ako at nakiusap na kung pwede ay isali niya kami sa grupo nila. Tinanong niya kami kung seryoso ba kami sa mga sinasabi namin. Sabay-sabay naman kaming tumango at sinabing seryoso kami. Alam niyo mga tol, sa oras na ipakilala ko na kayo sa mga kasamahan ko, wala nang atrasan yon. Sa tingin niyo, kaya niyo ba ang mga ipapagawa nila? Tanong niyang muli sa amin. Tumango naman si Alex at nagwikang, kailan ba kami umatras sa laban? Tumango-tango naman si Fredo at sinabing, kung ganon, tara, tamang-tama, nasa hideout pa sila ngayon. Wika sa amin ni Fredo. Yun oh, yan ang gusto ko sa'yo. Hindi napigilang bulalas ni Romer. Sabay apir silang dalawa ni Alex. Nang mga oras na yun ay itinigil na nga namin ang pag-iinuman. Agaran na kaming sumunod kay Fredo sa pupuntahang hideout. Habang naglalakad na nga kami ay walang tigil sa pagkwekwentuhan ng mga kaibigan ko. At hindi maitago ang tuwang nararamdaman. Sa totoo lang Kuya Chris, yun pa lang ang unang pagkakataong makakasali kami sa isang fraternity. Kung kaya't maging ako man, ay hindi ko mapigilang matuwa. Sa pagpapatuloy ng paglalakad namin, ay sinuong na namin ang makitid na daanan at puro talahiban na. Sa pakiwari ko nga'y parang papunta na kami sa kagubatan. Tinanong ko pa si Fredo kung tama pa ba ang dinadaanan namin. Para kasing paakyat na yon sa bundok. Sinabi niya naman sa amin na wag nang maraming tanong pa at sumunod na lamang. Dahil sa bilog naman ang buwan ng gabing yon, kaya't hindi kami nahirapang tignan ng daanan. Sa paglipas ng ilang sandali, ay natanaw na namin ang mga nagkukumpulang grupo ng mga kalalakihang nakasuot ng itim. Habang papalapit kami ay parang narinig ko ang boses ni Lola Belen na para bang tinatawag niya ako. Nakailang beses pa akong nagpalingalinga at hinanap ang boses na naririnig ko. Baliw na yata ako kung ano-ano nang naririnig ko. Sambit ko pa sa sarili. Noong makalapit na ay agad nang pinakilala kami ni Fredo sa mga kasamahan niya. At sinabi niya sa lalaking nakaupong sasali daw kami sa kanilang grupo. Napansin kong kakaiba ang titig na ipinukol sa amin ng lalaki bago yun bumulong kay Fredo. Nilingon naman kami ni Fredo pagkatapos ay nag-usap-usap sila sa mahihinang boses. Fraternity ba talaga to? Bulong ko pa kay Alex dahil sa tingin ko ay parang mga miyembro ng kulto ang mga taong nakikita namin. Nagkibit balikat naman ang kaibigan ko at sinabi niya sa aking hindi niya rin alam. Kakaiba ang kutob-kutol. Parang may mali eh. Sambit niya sa mahinang boses.
Akmang magsasalita pa sana ako nang sa walang ano-ano'y bigla ko na lamang napansing biglang namula ang mga mata ng iilang lalaking nag-uumpukan at matalas na nakatitig sa amin. Bahagya pa kaming napaatras, lalo na noong mapatingin kami sa gilid sa kadahilan ng may iilan ding mga lalaking walang sawang nilalantakan ang mga karning hilaw. Umaangil pa iyon na para bang mga asong gutom na gutom. Naloko na. Mga aswang yata ang mga animal na yan. Sambit ko. Bumulong naman sa amin si Romer na pagkabilang niya ng 3 ay tumakbo na kami ng mabilis pabalik. Dahil sa oras na maabutan kami, tiyak na kamatayan ang naghihintay sa amin. Hindi pa man siya nakakabilang Kuya Chris, ay kumaripas na nga kami ng takbo ni Alex. Agaran namang sumunod sa amin si Romer habang nagsasabing, "Hoy mga loko-loko! Bakit niyo ko iniwan? Hindi pa nga ako nakakabilang ng 3 eh." Hindi na namin siya nilingon pa. Bagkus ay sumigaw na lamang kaming bilisan niyo ng tumakbo at huwag ng maraming satsat pa. Ilang sandali pa ay ramdam na ramdam namin ang mga nagsisipagtakbuhang aakalain mong mga mababangis na hayop habang umaangil. May mga sumisigaw pa sa grupo ni Fredo. Habulin daw kaming 3 nila Alex at Romer at huwag hayaang makatakas. Halos takasan na ako ng ulirat habang tumatakbo Kuya Chris at naghahabol ng hininga. Subalit hindi ko na iyon inisip pa. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling yon ay makatakas sa lungga ng mga aswang. Sa pagdaan ng mga sandali, ay tagumpay na nakalabas kami sa lugar na yon. Huminto lamang kami sa pagtakbo noong may mga tao na kaming nadadaanan. Wala na kaming ibang nasabi noon Kuya Chris, kundi panay na lamang ang pagmumura. "Takting yan! Mukhang gawain yata ng Fredo na yun ang makipagkaibigan kunwari. Tapos ay magre-recruit ng mga taong sasali umano sa fraternity nila. Pero ang totoo, ipapakain lang pala niya sa grupo nilang mga halimaw, mga aswang." Galit na wika ni Romer. Sinabi naman ni Alex sa aming wag na wag niya lang daw makikita ang pagmumukha ni Fredo. Dahil hindi niya titigilan ito sa pagsasapak hanggat hindi nababasag ang pagmumuka at ipapalamon niya ito sa buwaya. Matapos nga ang pangyayaring yon, ay hindi na namin nakita pang muli si Fredo. Noong binalikan namin kinaumagahan ng lugar kung saan kami hinabol ng mga aswang, nakita naming maraming mga talahiban ng nahawi. Indikasyong may mga mababangis na hayop ngang dumaan sa talahibang yon. Dahil nga sa nangyaring yon, ay napagpasyahan kung wag nang maglalalabas ng bahay kapag gabi at umiwas na rin sa mga barkada. Dahil tama nga si Lola Belen, walang naidudulot na maganda ang barkada, kundi kapahamakan lamang. Imbis na sayangin ko ang panahon at oras sa pakikipag-inuman at pakikipagbarkada, mas mabuting ilaan ko na lamang sa pagtulong kay Lola Belen sa mga gawaing bahay at maghanap ng trabaho para ako naman ang makatulong sa aking abuela. Hanggang dito na lang Kuya Chris ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.